Alright, Craftmaster, magandang araw. Pag-usapan naman natin kung paano ba itago yung malakas or yung pinakamagandang suntok ng isang boxer, no? Especially dito sa mga Pinoy natin, is malalakas talaga sumuntok. So meron ngang Pinoy tayo na ginawa ng commentary which is napakalakas talaga ng kanyang left hook, ano? So kanan nga siya, si Miel Pajardo, and yung kanyang pambihirang galing is yung lakas niya ng suntok which is yung kaliwa niya. Okay, pero itong kaliwa niya is uh, hindi basta-basta, hindi niya basta-basta magawan na mapatama ng mas maayos or mas accurate. And obviously, makikita talaga yan ng kalaban, ano? Lalong-lalo na sa high level, no? High level, mga championship, mga magagaling na boxer talaga, no? Nandun na tayo sa mataas na level talaga. Pero kung makakaharap lang din naman ni Miel Pajardo is like a brawler, yung mababang level pa rin, is magiging effective yung suntok niya. Pero ang sa akin is yung nasa high level competition ka na. So paano nga ba niya dapat sineset up yung kanyang left hook, which is napakaganda, napakalakas ng suntok niya. Para sa akin, no, kailangan talaga ni Miel Pajardo na gamitin yung jab, no? Yung jab niya talaga. So kailangan effective yung jab niya para maitago niya yung suntok niya na left hook. Okay? So ano ba yung sinasabi ko na effective yung jab niya? So kailangan talaga maging mapalapat niya yung suntok niya, no? Yung gamit yung jabs, and kailangan talaga maging masipag siya gamitin yung jabs, at kailangan talaga na magawa niya ng paraan upang makatama ng jabs. Okay? And kailangan din niya ng pagiging matyaga. No? Kailangan niya maging matyaga para maitama niya ng maayos yung kanyang left hook. Okay? So, paano ba yung sinasabi ko na maitama niya? No? So, obviously naman, syempre kung sa una pa lang, kailangan mo talaga may anggulo, no? Kung saan ka patapon ng jab, kung saan hindi ka delikado. Okay? Say for example, kanan din yung kalaban mo, more likely doon ka sa kaliwa niya, maglalakad, no? Papunta ka sa kaliwa, away from the kanan ng kalaban. And then from there, tapon siya ng suntok, and kailangan niya ma-measure yung distance, no? Kung kinakailangan niya talaga medyo lumapit pa, no? Kailangan talaga medyo malapit yung short distance para makatama siya ng kanyang jab, kailangan niyang gawin yon. So, kailangan lang din talaga ni Miel Pajardo or ng mga boxer natin na marunong dumepensa at close range. Okay, or your pocket, no? Pocket defense. Kasi kung magja-jab ka ng malayo, hindi ka rin talaga tatama. Dahil konting atras lang, konting ilag lang, hindi talaga tatama yung jab mo. Okay? And then kailangan mo din i-mix yung jab mo patama din sa katawan. So bakit napaka-importante ng jab pag set up ng left hook ni Miel Pajardo? Okay? Dahil pwede niyang itago yung kanyang left hook sa jab. Pwede niya i-convert from jab, and magugulat yung kalaban dun sa left hook niya. Okay? So paano ba itago, no? Paano ba itago yung sinasabing jab to left hook? Yung movement mo dapat is the same, no? The same nung paggamit mo ng jab at pagbitaw mo ng left hook. Okay, ganito yan. Say for example, kung paano ka sumuntok ng left hook, yung persadong suntok, syempre, more likely kailangan mo talagang i-bend yung knees mo, no? Kailangan mong a little bit, you have to duck a little bit lang naman. You have to duck, and syempre, you have to spring upwards. Di ba? Kailangan bababa and then i-spring ka upwards. Yun talaga yung malakas na left hook. Meron namang kaya mag-generate na kahit hindi na bumaba at mag-spring. Pero yung sila Gervonta Davis, yung mga power puncher, talaga nag-i-spring sila. No? Kailangan nilang bumaba and then mag-i-spring pataas. Okay, so meron namang mga talagang mahuhusay gumamit ng left hook, which is
from the position na meron sila, tatapon lang sila ng ganun. Pero sa akin, kailangan mo gumamit talaga ng jabs. And the same way na pag tatapon ka ng left hook mo. Okay, say for example, ganito ka pumorma ng tumapon ng left hook mo, kailangan mong mag-spring pataas. So bababa ka, left hook. So ganun din sa paggamit mo ng jab. Para malito mo yung kalaban, same movement. No, same movement, bababa ka, jab. 'Di ba? Bababa ka, jab. Bababa ka, jab. Bababa ka. Bigla kang tatapon ng left hook. Doon mo maitatago yung suntok mo, no? Same din sa kanan. For example, jab ka, dapat kung paano ka tumapon ng kanan na suntok, ganun din yung forma ng katawan mo para maitago mo yung suntok na malakas. Say for example, kung susuntok ka ng kanan, mostly naman, kailangan talagang mag-spring ka. Pababa naman, sabay naman yan, di ba? Parang ganun, di ba? Ganun yung pagsuntok ng kanan. So, ang gagawin mo naman, ganun din sa paggamit mo ng jab. So, sasanayin mo yung kalaban na ganun yung movement mo. So, akala niya jab, susuntok ka na pala ng kanan. Akala niya jab, susuntok ka na pala ng left hook. So, napaka-importante, kailangan din matyaga ka and kailangan mo talagang maging matalino. So, 12 rounds naman yan. And for sure naman, magiging effective yan, no? Pag nasanay mo yung kalaban, jab, jab, left hook. Diba? So, same movement. Huwag yung paiba-iba. No, huwag yung obvious naman na, makikita na ng kalaban, ibang suntok to, left hook to. Diba? Kasi may mga ganun eh. Hindi nila ginagamitan ng technique. Basta na lang makatapon ng kaliwa, kung saan abutin, kung anong eksena, kung anong gulo, kung saang posisyon, di ba? Basta-basta na lang, ito na, bibitawan na ako ng left hook. Di ba? So, kailangan, isi-set up mo rin yan, kaya napaka-importante ng jab. So, dito talaga manggagaling lahat ng, setup mo. For combination, di ba? Sa combination naman, jab. O kaya ang gagawin mo naman, akala niya jab, tatapon ka na pala ng kaliwat kanan. 'Di ba? So malilito yung kalaban, masasanay siya, hindi niya na alam anong tatapon mo. So mapapaisip talaga siya. And doon ka na may chance na magawa mo yung mga gusto mo at makontrol mo siya. Okay, so jab is napaka-importante. Kung ano yung pagtapon mo ng left hook, so i-coordinate mo sa pagtapon mo ng jab, 'di ba? Para maitago mo yung suntok mo at hindi ka sabog ang suntok or para kang sumusuntok sa hangin. Ang pangit tingnan. So kailangan talaga practice lang naman 'yan eh. Practice hanggang ma-perfect mo dahan-dahan lang. Eventually matututunan mo 'yan, masasanay ang katawan mo. Sa simula ka lang sa mabagal and then 'yan. Without knowing, nagagawa mo na siya na accurate and mababato mo na yung mga suntok na gusto mo. So yun lang, Craft Master. Jabs, same movement for your sa mga power punches mo, no? Huwag wag mong iibahin yung position mo, yung movement mo. Kailangan parehas siya nung movement mo paggamit mo ng jab. So yun lang at maraming salamat.